Breaking news, Donald Trump naglabas ng executive order para sa pagkalas ng Estados Unidos bilang miyembrong bansa ng World Health Organization at ang isa sa mga dahilan, ang China. Ano nga ba ang buong kwento at bakit sinabi rin ni Donald Trump na sinisira ni Vladimir Putin ang sariling bansa nito? Ayon sa ulat sa isang executive order na nilagdaan ni Donald Trump sa kanyang unang araw sa opisina, ay idineklara nito na ang pagiging miyembro ng US sa UN Global Public Health Agency na mas kilala sa tawag bilang World Health Organization ay matatapos na sa loob ng 12 buwan. At iyan ay dahil sa isang joint resolution na naipasa noon sa Chambers at Congress ng Estados Unidos bago pa sila maging bahagi ng organisasyon na nag-aatas sa mga bansa na magbigay ng isang taon na abiso bago umalis sa organisasyon. Kaya't sa madaling salita ay mananatili pa ring miyembro ng World Health Organization ang US sa loob ng 12 buwan. Gayunpaman, bukod sa executive order na ito ay mayroon pang hiwalay na executive order ang Pangulo kung saan ipinahayag ni Trump ang pagpapahinto sa foreign development assistance ng US sa loob ng 70 araw habang nakabinbin ang mga pagsusuri para dito. Kaya naman napakalaking kawalan nito para sa World Health Organization dahil ang US ang pinakamalaking tagapagtaguyod ng pananalapi ng organisasyon na nag-aambag ng halos 18% na aabot ng higit sa $1.2 billion para sa tinatayang $6.8 billion na kabuuang budget ng WHO para sa 2024 hanggang 2025. Kaya naman malinaw na napakalaking budget ang mawawala sa organisasyon dahil sa pagkalas ng US dito. Ang mga proyekto ng WHO sa buong mundo ay nagsisilbi bilang isang mahalagang backup para sa mga krisis sa kalusugan kung saan ang ahensyang ito ang nangunguna sa paglaban sa mga sakit lalo na sa mga mahihirap na bansa at mga bansang nasa digmaan gaya ng Gaza at Ukraine. Gayunpaman ayon kay Donald Trump, ang pag-alis nila sa WHO ay dahil sa kabiguan nitong kumilos ng malaya mula sa hindi nararapat na pampulitikang impluensya ng mga miyembrong bansa na tumutukoy sa mga nakaraang pag-aakusa ni Donald Trump sa organisasyong ito na tumulong sa mga pagsisikap ng China na linlangin ang mundo tungkol sa pinagmulan ng pandemya noong 2019 at sinabing ang WHO ay humihingi ng mga bayaring labis at hindi makatarungan mula sa Estados Unidos kumpara sa mga mas malalaking bansa tulad ng China. Samantala sa iba pang ulat, matapos umanong pumirma ng executive order si Trump ay nagbigay naman ito ng komento para kay Vladimir Putin at sinabing sinisira ni Putin ang Russia sa pamamagitan ng hindi nito paggawa ng isang kasunduan upang wakasan ang digmaan laban sa Ukraine. Sinabi rin ni Trump sa mga mamamahayag na nilalayo niyang tapusin na ang salungatan sa lalong madaling panahon. Ngunit kakailanganin niya muna umanong makipag-usap kay Putin at sinabi rin ni Trump na ang Russia ay hindi maaaring makampante sa digmaan dahil hindi siya gumagawa ng maayos. At kung uunawain nating mabuti ang mga pahayag na ito ni Donald Trump ay malinaw ang posibilidad na magpapatuloy ang suporta ng US para sa Ukraine sa sandaling magmatigas si Putin sa pagnanais ni Donald Trump na wakasan na ang digmaan kung saan sa pamamagitan ni Trump ay maaaring mas dobling tulong pa ang maibibigay nito para sa Ukraine gaya ng ipinahayag nito bago pa siya muling manalo sa pagkapangulo. Kung kaya't nasasabi ni Donald Trump na sinisira ni Putin ang Russia sa pamamagitan ng hindi paggawa ng kasunduan sa pagtatapos ng digmaan. Bukod pa rito ay binabanggit rin ni Donald Trump na habang sinabi sa kanya ng Pangulo ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky na naghahangad dito ng kasunduan upang wakasan ang digmaan ay hindi naman umano siya sigurado kung ito rin ang gustong mangyari ni Putin. Ito ay dahil sa mga nakaraang balita na inireject ng Russia ang proposal ng kampo ni Trump na payagang sumali ang Ukraine sa NATO makalipas ang 20 taon habang patuloy na magpapadala ng peacekeepers ang UN para sa Ukraine upang protektahan ang bansa at bilang kapalit ay kinakailangang isuko naman ng Ukraine ang mga teritoryong nasakop na ng Russia gaya ng Donetsk, Luhansk, Kherson at Zaporizhia.
At bagamat ang mga proposal na ito ay sinasabing hindi direktang nagmula kay Donald Trump, ay malinaw naman na sang-ayon si Donald Trump sa proposal na ito, kung kaya't nasabi niya na nakahanda ang Ukraine sa pagtatapos ng digmaan, habang tila ang Russia ay walang planong tapusin ang digmaan dahil sa mariin nilang pagtanggi sa proposal na ito, na hindi man lang nag-iwan ng sarili nilang proposal para sa adjustment ng mga mungkahi ng kampo ni Trump sa usaping ito. Kaya't ang mga panibagong pahayag ni Donald Trump ay maaaring mas pumapabor na ngayon para sa Ukraine, at ang kanyang pahayag na sinisira ni Putin ang Russia dahil sa hindi nito paggawa ng paraan para matapos ang digmaan ay malinaw na isang babala para sa Russia. At ang diskarteng ito ni Trump ay maaaring tawagin na strategic framing o narrative framing, kung saan sa ganitong diskarte ay ginagamit ng isang leader tulad ni Trump ang mga pahayag upang itampok ang mga aksyon ng kalaban gaya ni Putin bilang isang dahilan ng mga problema o hindi pagkakaayos ng isang sitwasyon. Sa madaling salita, ang diskarte ni Trump ay nakafocus sa pagpapakita na ang Russia ay hindi gumagawa ng hakbang upang tapusin ang digmaan at hindi tinanggap ang mga proposal ng US, kaya't lumalabas na ang Russia ang may kasalanan. Sa ganitong paraan, ginagamit ni Trump ang narrative na ang US ay nag-aalok ng solusyon para sa tigil putukan at sinasabing maging ang Ukraine ay nais ng tapusin ang digmaan. Ngunit ang Russia ay tumatanggi at hindi gumagawa ng paraan, kaya't lumalabas na ang Russia ang responsable sa pagpapatuloy ng digmaan. Sa ganitong paraan ay madali itong mauunawaan ng Russia na ang US President ay naghihintay ng sagot nila, nang sa ganon ay matansya ni Donald Trump ang mga nais mangyari ng Russia bago ito tuluyang humarap sa kanila. At dahil nga malinaw na nasa bad side na ang Russia sa pananaw ng bagong US President, ay asahan na natin na maaaring maglalabas na ng counter-proposal ang Russia sa mga susunod na araw, dahil kung hindi nila gagawin ito, ay maaaring bumuhos pa ang sandata sa Ukraine para wasakin ang Russia, gaya ng sinasabi ng bagong Pangulo ng Amerika. Yeah, I would, but he's told me he wants to make a deal. I mean, he wants to make, Zelensky wants to make a deal. I don't know if Putin does, he might not, I don't know. He should make a deal. I think he's destroying Russia by not making a deal. I think Russia's going to be in big trouble. You take a look at their economy, you take a look at the inflation in Russia. So I would hope, I got along with him great, and, you know, I would hope he wants to make a deal. I would tell Putin, if you don't make a deal, we're going to give him a lot. We're going to give him more than they ever got if we have to.